Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Gaya ng sinabi ko kahapon, lahat ng magpapadala kahapon at today babasahin ko agad-agad, no? At itong babasahin ko, kaka-receive ko lang nito, wala pa yata 2 minuto. Okay? Dear Kuya E, isa ako sa mga masugid mong tagapakinig na OFW. Maraming mga kwento na nakaka-relate ako at tuwang-tuwa dahil merong isang platform na tulad nito para sa mga tulad kong LGBTQIA. Isa ako sa mga tumawa, napangiti at napaiyak sa mga binabahaging kwento sa platform mo. Ako rin po ay may karanasan na nais kong ibahagi. Maaga po akong namulat sa ganitong mga bagay-bagay pero nagkaroon ng unang relasyon noong September 2000. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang JL. Ako po ay isang discreet na gay. Lalaking lalaki tingnan at malalaman mo lang na malamya akong kumilos kung kilalang kilala mo nga ako. Tanggap po ako ng mga magulang ko at ang tanging hiling lang nila sa akin ay makapagtapos sa pag-aaral, which is naibigay ko po yon dahil isa na po akong registered nurse at nasa abroad para magtrabaho. Noong year 2000 ay nauso ang mga iba't ibang uri ng chatrooms. May babae, may pangbabae, sports at mga gay chatrooms. Random lang nagchat-chat using mga pen names, tila magpalitan na ng GSM numbers. Nakilala ko ang una kong pag-ibig sa chatroom na ito. At itago po natin siya sa pangalang LJ. September 20, 2000 nung una ko siyang nakachat sa chatroom at sa araw din yon ay nakita kami sa isang sikat na mall sa Quezon City. Tulad ng mga unang pagkikita, kami po ay nag-usap muna at nagkape. Pero Kuya E, na love at first sight po ako. Napadasal po ako na sana Lord, ito na ang mga sagot sa mga panalangin ko. Ibalato nyo naman po siya sa akin. Siya ang bawat laman ng dasal ko Kuya E. Sinabi ko pa nga na Lord, kahit makasama ko lang siya at may mangyari, masaya na ako. Pero sana Lord, lubos-lubusin nyo na po. Ayun nga Kuya E, sa araw din na yon, nangyari na ang lahat. Yes, pumunta kami sa isang malamig na lugar sa may bandang Caloocan at doon naganap ang lahat. Sa gabing iyon, Kuya E, gusto niyang pumasok sa aking kuweba. Nagtry po siya pero hindi ko kinaya kasi sadyang malaki po ang paps ni LJ. Besides, wala pa po akong karanasan sa ganyang mga bagay na pumapasok sa lagusan. Noong natapos na ang lahat Kuya E, sabay rin po kaming bumalik sa mall kung saan kami nagkita dahil malapit po ang bahay namin doon at malapit rin ang office niya sa area na yon. Sumakay po kami sa isang taxi. Sa buong travel period naming pabalik sa mall ay hawak-hawak niya ang aking kamay. Sa totoo lang po Kuya E, hindi na ako umasa na magkikita muli kami kasi ganun nga kadalasan sa mga meet-up na ganyan at lalo pa na may nangyari na sa amin, kadalas ay hindi na po nasusundan ang isa pang pagkikita. Kinabukasan Kuya E, laking gulat ko at nag-message siya sa akin na kung gusto ko raw pumunta sa office niya sa isang sakay lang naman mula sa bahay. Agad akong pumunta kasi nga Kuya E, sobrang nahulog agad ang loob ko sa kanya. Tulad ko, discreet rin po siya at lalaking tingnan. Tinanong niya ako Kuya E kung okay lang daw na matulog ako sa kanila. By the way Kuya E, sarili po niyang company kung saan siya nagwo-work. Pagdating ng gabi, mag-isa na lang siya sa office dahil maagang umuwi ang sekretary niya. Sa office niya ay may isang maliit na kwarto. At dahil nga wala akong duty kinabukasan, pumayag ako sa invitation niya na doon matulog kasama niya. Ayun nga, may nangyari na naman sa aming dalawa at naulit kinabukasan.
Sa sumunod po na araw, magkasama po kami maghapon at hindi na rin siya pumasok sa kanyang trabaho. Nanood ng sine, kumain sa labas at pumunta na naman sa malamig na lugar. Ang sarap lang ng pakiramdam, Kuya E, sa mga nangyayari. Nakaraan, ang isang linggo, nagtapat po ako ng nararamdaman ko sa kanya na mahal ko na siya. Hindi naman po niya sinagot na mahal din niya ako pero sinabi niya na gusto niya ako. Ang sabi po niya ay hindi pa siya handa na nirespeto ko naman. Umabot po ng ganon ang aming setup hanggang December 2000. Pauwi na sana ako sa province for Christmas vacation nang sinabi niya na mahal na rin daw niya ako. Sa sobrang tuwa, nag-cancel po ako ng travel papuntang province upang makasama ko siya ng Pasko. Laking pasasalamat ko kay Lord sa maagang Christmas gift niya sa akin. Tinanong ko po sa kanya kung anong date ang ituturing naming anniversary. Sabi niya, Kuya E, na yung araw na nagkita kami, which is September 20, 2000. Nag-celebrate siya ng Christmas sa bahay namin dito sa Manila pero gabi ng December 25 dahil kasama daw niya ang family niya, which is okay lang naman sa akin at para makapaghanda ako ng aming pagsasaluhan. At nang gabing yon, Kuya E, magdamag kaming magkasama. Ginawa namin ang ginagawa ng isang mag-asawa at sa gabing iyon, napasok na niya ako. Masarap sa pakiramdam, Kuya E, kahit na nga ba masakit. Pero okay lang po kasi mahal mo naman yung tao. Maganda ang pasok ng 2021 sa amin. Lagi kaming magkasama tuwing matatap o parang mali. 2000 sabi mo tapos 2021, 2001 siguro to. Lagi kaming magkasama tuwing matatapos na ang duty dahil sinusundo niya ako sa hospital kung saan ako nagwo-work. Lagi rin kaming magkasama pag off ko. Han, short for Honey po ang tawagan namin. Pinakilala ko siya sa mga close friends ko at sa pamilya ko, which is tanggap naman nila. Pinakilala din po niya ako sa ate niya at sa ka-close niyang mga kaibigan. Pero ang isang matalik niyang kaibigan ay binalaan siya na kung ano naman daw yung pinapasok niya. Nagtanong ako, Kuya E, kung bakit hindi kami pumupunta sa bahay nila at lagi na lang sa bahay ng ate niya na malapit din naman sa office niya. Sinabi naman niya na hindi pa siya handa sa bagay na yon, which is respeto ko. Ang importante lang naman ay kaming dalawa. Nasabi rin niya na kasama niya sa bahay nila ang anak niya sa pagkabinata at ang live-in girlfriend niya. At pati yon, Kuya E, nirespeto ko kasi mahal na mahal ko nga si LJ. Minsan, ako pa ang bumibili ng mga pasalubong at regalo niya sa girlfriend niya. Namuhay kami na parang mag-asawa, Kuya E, pero hindi lang nakatira sa isang bahay. Lagi siyang welcome sa bahay namin at naisama ko na rin siya sa bahay namin sa province. Tanggap na tanggap siya ng family ko, Kuya E. Isang araw, night duty ako noon, nakatanggap ako ng message galing sa number niya. Minura niya ako at sinabing naninira daw ako ng pamilya. Masaya daw silang mag-asawa at may anak. Hindi ko po yun sinagot pero sinabi at pinabasa ko sa kanya. Kinabukasan nung sinundo niya ako after ng night duty ko. Sinabi niya na wag ko daw pansinin yun at nagselos lang daw naman ang girlfriend niya. Naniwala naman ako, Kuya E, at nagpatuloy pa rin ang mga masasayang araw. May times na nag-aaway din kami tulad sa isang relasyon. Naayos din naman namin yon agad-agad. Ramdam ko, Kuya E, ang pagmamahal niya sa akin kasi lagi niya akong sinusundo. Pag siguro babangon siya para umihi sa 10 oras ng gabi, tumatawag siya para sabihin lang na mahal niya ako. Malaki ang binahagi ni LJ sa buhay ko. Natuto akong gumamit ng computer at mga Microsoft Offices. Dahil sa kanya, natuto akong mag-drive. Dahil sa kanya, natuto ako sa buhay. Dahil kay LJ, 2 years na kami ng isang gabi. Dahil siguro hindi makayanan ni LJ na itago sa akin ang buhay niya at sobrang mahal na niya ako, may inamin siya sa akin
na ang sinabi niya noon na live-in girlfriend niya ay isa palang bakla na 9 years na silang nagsasama. At ang anak na tinutukoy niya ay anak ng best friend niya na kinuha na ang bata sa UK kaya hindi na nila kasama. Masakit ang mga nangyari, Kuya E. Parang gumuho ang mundo ko sa inamin niya. Hindi ko alam ang gagawin ko sa oras na yon. Ako po ay bumaba sa car niya at nagtaksi na lang na umuwi. Sinundan niya ako sa bahay, Kuya E, pero hindi ako lumabas. Hindi ko sinabi ang totoong nangyari sa pamilya ko kasi sa aking pamilya kasi ayaw kong masira ang image niya dahil umaasa ako na matatanggap ko pa rin siya kasi sabi niya mahal na mahal niya ako at ayaw niya akong mawala kaya inamin niya ang totoo. Nagtatalo ang isipan at puso ko, Kuya E. Sabi ng isip ko, itigil ko na at marami pang iba dyan. Pero ayaw ng puso ko dahil mahal na mahal ko na siya. At mahigit 3 taon na kaming para mag-asawa. Marami akong na-realize sa mga araw na hindi kami nagkikita. Nagdasal ako na sana bigyan ako ng kapalit ni LJ. Yes, Kuya. Katulad din ng tipikal na relasyon ng same gender, mas madalas na ako ang gumagastos at nagbibigay. Isa yan sa mga panalangin ko na sana ay magkajowa ako, yung magmamahal sa akin at hindi yung lagi na lang ako ang gumagastos. Yung jowa na sana yung akin at akin lang, walang kahati. Araw ng mga patay noon, Kuya E, wala akong duty. Since holiday off naman ako, naisip kong magbakasyon sa probinsya naming kasama ang pamilya ko. Naging masaya ang araw na dumating ako sa amin. Dahil fiesta ng mga patay, hindi mawawala ang takutan. Late na rin kaming naghiwa-hiwalay para matulog. Madaling araw ng November 1, mga 3:30 AM, tumatawag si LJ at dahil nga galit ako sa kanya, hindi ko sinasagot ang tawag niya. Nag-message din siya sa akin that time. Nasa labas daw siya ng bahay namin. Laking gulat ko at kung ano ang ginagawa niya sa aming probinsya. Tinawagan ko siya agad-agad, Kuya E, at totoo nga dahil naririnig ko sa background ng tahol ng aso namin na naririnig ko rin sa oras na yon. Nagmadali akong lumabas at ayun na nga, nasa gate talaga siya at nag-drive ng 10 hours para suyuin lang ako. May daladalang bouquet of roses, Kuya E. Inabot niya sa akin ito sabay yakap. Eto na naman ako. Kinilig at hinalikan niya sa labi. Bakit kaya ganun, Kuya E? Kahit anong galit mo, kahit sinumpa mo pa na hindi mo na siya babalikan, kahit ang dami mong prinaktis na sasabihin mo kapag nagkita kayo, lahat-lahat ng yun ay hindi mo masasabi dahil sa mga ngiti niya at pagsabi niya ng mahal kita. Nabubura at nadunumbalik ang pagmamahal na meron ka para sa kanya. Ayun na nga po, kinalimutan ko ang lahat. Sabi ko sa sarili ko na okay lang. Meron siyang iba basta nagagawa niya ang mga tungkulin ang pagmamahal niya sa akin. Naging masaya ang undas. Namasyal kami sa province kasama ang family ko at si LJ. Dumalaw sa mga puntod ng mga mahal namin sa buhay na yumao. Nalaman ko rin sa kapatid niya na tuluyan na silang naghiwalay ng kinakasama niya at mag-isa na lang si LJ sa kanyang bahay kasama ang mga pamangkin niya. Tumagal ang ganitong setup ng 10 years ng isang matinding tampuhan ang nangyari ulit sa amin. Nawalan siya ng oras sa akin, Kuya E. Naging workaholic siya na may araw na natutulog siya sa office nila. Nag-out of town din siya dahil sa trabaho simula nung lumipat siya ng mas malaking company. Halos hindi na kami magkita o mag-usap man lang kahit na nga ba sa telepono. Tuluyan na kaming naghiwalay, Kuya E. After ng isang confrontation dahil isinuko niya ako. Para makamove on, Kuya E, nag-apply ako ng trabaho dito sa Middle East at sa awa ng Diyos natanggap ako kaagad at within 2 months ako ay nakaalis ng Pilipinas. 3 weeks bago ako umalis, nagkausap kami ng kapatid niya at sinabi ko na paalis na ako ng bansa. Isang araw, sa duty ko sa dati kong hospital, si LJ ay tumawag. Sinabi daw ng kapatid niya ang pagpunta ko sa Middle East
At sa araw na yun, sinundo niya ako sa hospital. Tulad ng dati, parang walang nangyari. Naging kami ulit at sinulit ang mga araw bago ako umalis. Lagi kaming magkasama at nanumbalik ang lahat. Sa araw ng pag-alis ko, inihatid niya ako sa airport kasama ng mga kapatid ko. May constant communication kami, Kuya E. Sayang nga lang at hindi pa uso ang mga video calls noon. Nagkaka-chat lang kami gamit ang Yahoo Messenger. Siya rin ang sumundo sa akin sa unang bakasyon ko. Para talaga kaming mag-asawa, Kuya E, kasi kasama ko siya sa loob ng isang buwan na bakasyon ko. Nakabalik ulit ako sa Middle East at habang nandito ako, may nag-alok sa akin ng isang batang aampunin. Dito kasi sa Middle East, Kuya E, mahigpit sila sa mga nagbubuntis. Hahanapan ka nila ng papers na kasal ka at kapag nanganak ka dito, hahanapan nila ng consent yung asawa mo. Nagpasya akong kunin ng bata kapag nanganak na ang ina kaysa ipalaglag naman niya ito. Habang buntis yung babae, ako po ang bahala sa mga check-ups niya at mga gamot. At bago mag 7 months ang babae, dapat makauwi siya ng Pilipinas para manganak. Pinauwi ko po ang ina para manganak sa Pilipinas at ako po ang sumuporta sa kanya until sa araw na maisilang niya ang bata. Lahat po noon ay sinabi ko kay LJ. Tumulong din po siya na maging legal ang adoption kasi may mga kakilala siyang mga attorneys. Napasa akin nga po ang bata, Kuya E, at sinunod sa name ni LJ pero apelyido ko. Papa ang tawag niya sa akin at papa din kay LJ. Sa araw ng binyag, napanggit sa akin ni LJ na nag-adopt din siya at pareho sila ng age ng baby ko. Tinanggap ko naman ang setup na yon kasi iniisip ko para may mga kasama rin siya sa pagtanda at mag-aalaga sa kanya. After po ng binyag ay bumalik ulit po ako sa trabaho ko dito sa Middle East. Constant pa rin po ang communication namin ni LJ at the same time sa anak ko. Hindi namin namamalayan, umabot na pala kami ni LJ ng 15 years sa aming relationship. Akala ko na siya na yung makakasama ko habang buhay pero nagbago ang lahat dahil bumalik ang pagiging workaholic niya. Nawalan siya ng time sa akin at nag-focus siya sa work at sa anak niya. Umuwi po ako para magbakasyon at upang ayusin ang lahat sa amin ni LJ. Pero nagpasya na po siya na wakasan na ang lahat-lahat sa amin. Akala ko guguho ulit ang mundo ko pero naging lakas ko ang aking anak. Sabi nila na sa isang relationship kapag nalampasan mo na ang 7 years na honeymoon stage magiging kayo na habang buhay. Siguro sa iilan ay tama yun pero isa ako sa nasawing palad na hindi successful ang love relationship. Wala po akong nagawa kundi tanggapin ang lahat. Kung tatanungin niyo ako, Kuya E, kung nakamove on na ako, hindi pa po. 15 years is 15 years. Umikot na ang kalahati ng buhay ko sa piling ni LJ pero kailangan ko pong mag-move forward para sa aking anak. Ang mali ko lamang po ay ang sinunod ko ang pangalan ng anak ko sa pangalan niya which is constantly reminding me of him. Inisip ko na lamang po na may isang bahagi ng buhay ko na naranasan kong mahalin ang kapwa ko lalaki bilang asawa. Hipokrito po ako, Kuya E, kung itatanggi kong hindi na ako haasa na magkakabalikan pa kami. Taon-taon pa rin kong sineselebrate ang anniversary namin. Masakit man pero kailangan kong gawin kasi nakasanayan ko na ang maghanda sa araw na yon. Nakikibalita pa rin ako sa kanya sa kapatid niya. Nagkasakit po si LJ at nagkaroon ng hypertension at diabetes. Sa pagmamahal ko, Kuya E, nagawan ko pa siyang padalhan ng equipment na pang check up niya sa presyon niya at sugar level niya sa katawan. Nagbigay din ako ng 1-year supply ng gamot niya. Tumatawag po siya ulit sa loob ng 1 taon pero naputol ulit sa kadahilan ng hindi ko alam. Nag-focus po ako sa anak ko at sa work. Nasa 2nd year high school na ang anak ko sa isang exclusive school sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nasa Middle East pa rin po ako bilang isang nursing supervisor. Sa aspetong pag-ibig, may mga naging karelasyon pa rin ako pero hindi na ganun katagal sa relasyon namin ni LJ. Ibabahagi ko po ang mga kwento ng pag-ibig ko dito sa Middle East sa mga susunod na sulat ko. Siya nga po pala,
marahil ay naging palaisipan kung bakit JL o LJ ang napili kong pangalan namin sa sulat na ito. Kasi po sa totoong buhay, ang huling letter ng name ko ay ang unang letter ng name niya at talagang 2 letters lang ang name namin. Sana gamitin niyo po ang title na Chatroom ang liham kong ito dahil sa Globe Chatroom po kami nagkakilala at nagkaroon ng iniibig sa loob ng 15 years. Sa ngayon, hindi po ako naghahanap ng karelasyon pero kapag may dumating at tanggapin ako bilang ako, salamat po sa Diyos. Masaya ako sa piling ng pamilya at anak ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ipinarana sa akin kung paano magmahal at ibigin ng kapwa ko lalaki. Na sa isang tulad kong kabilang sa LGBTQIA, ang 15 years na relasyon ay sapat ng masasabi na blessings dahil isa ako sa ilan na umabot ng ganitong katagal. Hanggang dito na lamang po muli Kuya E, salamat po sa pagbasa at pagbahagi ng sulat, karanasang pag-ibig na nagsimula sa chatroom. JL. Okay, maraming salamat. JL, no? Tama ka naman, no? Na importante kasi naparana sa'yo. 15 years is 15 years yung pagmahal. Pero siguro yung mali lang sa'yo, no? Sobrang medyo yung pinagdaanan mo din sa relasyon na 15 years. O sige, 15 years yon, masaya yung 15 years mo, inaalala mo yung mga pag-ibig, kahit nga ba merong mga masakit sa dibdib, pero siguro ang pagkakamali mo lang yung pag-celebrate mo pa rin kahit hindi na kayo. So, hindi ka makakapag-move on talaga kung laging taon-taon pa rin na isa-celebrate mo yung anniversary nyo na kahit na wala na kayo, no? Wala naman problema sa akin kung yun ang gusto mo, pero yun, kahit papano, hindi ka makaka-move on kasi kung hanggat pinagse-celebrate mo pa rin yung wala naman. So wala naman akong wala naman akong against dun sa ginagawa mo, pero para sa'yo rin, no, kung gusto mo mag-move on, di dapat hindi yung aalalahanin mo yung anniversary nyo na hindi naman kayo. Anyways, nakakatuwa na nagkaroon ka nga ng magandang pag-ibig o sabihin na natin matagal-tagal na yun nga, ikaw nga isa sa mga sumablay na sabi mo. Katulad lagi ko sinasabi, sabi nga nila, no, yung kapag 7 years lumampas ka doon, kahit papaano nagiging matatag, pero hindi pa rin naman talaga, no? Nakadepende pa rin talaga sa tao, no? At sa kaso mo ay siya yung nawalan ng time, pero hindi ko alam, ay siguro may doubt lang ako siguro pag sinabi mong nawalan ng time dahil sa trabaho. So kasi ibig sabihin kapag mahal mo talaga isang tao, kahit papaano magkakaroon ka rin ng time sa kanya, kahit nga ba yung simple na gestures na parang hindi siya mawawala sa'yo kahit nga ba busy siya sa trabaho. Well, maraming salamat, no. Napakaganda rin ng yung story. Pero ang nangyari sa'yo, parang nagmahal ka lang, no? Sa kanya lang, buong buhay mo yata sa kanya ka na lang nagmahal at hindi mo na nabuksan pa yung puso mo o hindi ka na naghanap ng iba pa, do open ka naman kapag may dumating para sa'yo, no? Anyways, hihintayin ko. Sabi mo may mga ikikwento ka pa. Malalaman natin doon kung paano, kung meron ka bang bago o meron ka bang yung mga naranasan mong iba pang mga pag-ibig, kung ano yung mga nangyari sa'yo. At maraming salamat sa'yo at huwag kang mag-alala, JL, dahil syempre yun ang request mo na title, yun ang ilalagay natin, no? Maraming salamat sa'yo, JL, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta, nagpapadala ng liham, nakikinig po paulit-ulit sa aking mga uploads and contents. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito lamang po sa inyong paboritong programa.